Naingatan ko pa rin ang hapon na iyon sa isang tahimik na bahagi ng Makati, Pilipinas, nang sunod-sunod na mag-vibrate ang cellphone ko sa mesa, hindi tawag, kundi isang larawan na galing kay mama. Pagka-open ko, tila bumagsak ang puso ko. Nasa larawan ako, nakatayo sa tabi ng isang lalaking matangkad. Ang mga braso niya ay punong-puno ng tattoo mula balikat hanggang pulsuhan, naka-fitted na t-shirt, at ang mga mata niya ay nakatingin ng diretso sa kamera, walang iwas, walang ngiti. Isang lalaking sa isang tingin pa lang ay sisigaw na ng pangamba ang kahit sinong magulang. Kasunod agad ng larawan ay isang maikling text message. "Taylor, sino itong lalaking ito? Pakipaliwanag." Hindi pa ako nakakasagot. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Si Papa naman ngayon. 3 salita lang ang lumabas sa screen, ngunit sapat na para bumigat ang dibdib ko na para bang may nakadagan na bato. Alam ko na, darating din ang araw na ito. Huminga ako ng malalim bago sagutin ang tawag. Sa kabilang linya, hindi galit o matinis ang boses ni Papa. Mas mabagal pa nga kaysa sa karaniwan. Isang maikling tanong lang ang binigkas niya, ngunit bawat salita ay bumagsak ng mabigat. "Ulitin mo sa akin ano?" Tumahimik ako, at ang kamay ko ay hindi sinasadyang dumapo sa tiyan ko kung saan naroroon ang isang munting buhay. Ako ay 27 taong gulang, nagtatrabaho para sa isang multinational na kumpanya. Naipadala ako sa Pilipinas para magtrabaho ng kalahating taon, at akala ko ay sapat na akong matanda para harapin ang lahat. Pero, nang marinig ko ang boses ni Papa, naramdaman ko ulit na para akong munting bata. "Buntis po ako, Papa." Walang sagot sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan lamang na narinig ko pa ang tunog ng aircon sa kwarto. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ang pagbubuntis ang iniisip ni Papa, kundi pati ang lalaki sa larawan. Pumikit ako at sumulpot sa isip ko ang larawan ni Papa. Ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat hanggang sa nabuhay ako nang walang takot sa kahit anong banggaan, walang takot sa anumang kahihinatnan. Dati, ako ay padalos-dalos at gumagawa ng gulo. Magaling ako sa IT, sobrang galing, pero ginamit ko ang talino ko para takasan ang disiplina at sundin lang ang emosyon. Sa tuwing gumagawa ako ng gulo, si Papa ang laging umaayos. Hanggang sa isang araw, nadismay ako si Papa nang sobra na umiyak siya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang larawang iyon. Ang dating opisyal ng Polish Army, matigas na parang bakal, nakatalikod sa akin sa sala sa Warsaw. Nanginginig ang mga balikat. Hindi siya nagalit, ang boses lang niya ay naghihikahos. "Pagod na si Papa. Taylor, bumalik ka na sa dati." Ang sandaling iyon ang naghatak sa akin palabas sa dating ako. Nagsimula akong magbago, nag-apply ng trabaho gamit ang sarili kong kakayahan, nagtrabaho hanggang sa mapagod at nabuhay ng may disiplina sa unang pagkakataon sa buhay ko. At pagkatapos, naipadala ako sa Pilipinas para magtrabaho ng 6 na buwan. Akala ko isa lang itong business trip. Hindi ko inasahan na dito at ang mismong lalaking may tattoo sa larawan ang magpapaniwala kay Papa na nalilihis na naman ako sa tamang daan. At iyon ang dahilan kung bakit, pagkaraan lang ng 2 araw, may sinabi si Papa na nagpalamig sa akin, "Pupunta kami ng mama mo sa Pilipinas." Naupo ako sa harap ng bintana ng maliit naming kondo sa Manila, pinagmamasdan ang traffic sa ibaba. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ayoko nang tumakas. Alam kong hindi lang galit at pagdududa ang dala ng eroplano nila, kundi pati ang pinakamalaking tanong sa buhay ko. Naniniwala ba si Papa na nag-mature na talaga ang anak niya? Ang 2 araw ng paghihintay bago dumating sina Mama at Papa sa Pilipinas ay lumipas ng napakabagal na para bang sinadya ng oras na pahabain ang kaba ko. Sa umaga, pumupunta pa rin ako sa opisina, nagmi-meeting, at nag-edit ng code gaya ng dati. Pero kapag umupo ako ng tahimik, bumibigat ang pakiramdam ko. Alam kong hindi para lang bumisita ang magulang ko. Gusto nilang makita kung naligaw na naman ako. Maaga akong pumunta sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, noong umagang iyon. May ambon pa ang Maynila, pero gulo-gulo na ang loob ko. Nang lumabas ang mga tao mula sa immigration, agad kong nakita ang mga magulang ko. Si Papa ay ganoon pa rin, matangkad, tuwid ang likod, at seryoso ang mukha na kailangan mong mag-ingat. Si Mama ay nasa tabi niya, mukhang pagod sa mahabang biyahe, pero may malaking pag-aalala sa mga mata na hindi niya maitago. Lumapit ako, at niyakap si Mama.
Niyakap niya ako ng napakahigpit na parang takot siyang mawawala ako sa malawak na mundong ito kapag binitawan niya ako. Nang humarap ako kay Papa, tumango lang siya ng bahagya. Walang yakap, walang tanong. Ang tingin niya ay dumaan sa akin ng napakabilis. Huminto ng isang sandali sa tiyan ko, tapos umalis na. Naintindihan ko, sa isip ni Papa, mayroon ng daan-daang tanong. Si Rico, ang lalaking sa larawan, ay nakatayo sa likuran ko. Nang ipakilala ko siya, niyukod niya ang ulo niya ng may paggalang. Ang boses niya ay malalim at malinaw, walang bakas ng panunuyo o pagpapabango. Tumugon si Papa sa isang mabilis na pagtango. Ang mga mata ay malamig at matalim na parang nakasarang pinto. Pauwi sa kondo, sobrang bigat ng hangin sa kotse na naririnig ko ang bawat paghinga namin. Si Rico ay nasa harap, nag-aasikaso ng bagahe, nakikipag-usap sa driver gamit ang Tagalog. Ako ay nakaupo sa likod, sa gitna nina, Papa at Mama. Nakatingin si Papa sa labas ng bintana, ngunit alam kong pinagmamasdan niya si Rico sa salamin. Pagdating sa bahay, tinulungan ni Rico sina Mama at Papa na mag-ayos ng gamit, inihanda ang kuwarto, tapos tahimik siyang pumasok para magpalit ng damit. Nang lumabas siya, naka-t-shirt na pambahay, kitang-kita ko ang biglang pagtigil ng tingin ni Papa. Ang magkabilang braso niya ay puno ng mga tattoo na nagpapatuloy mula balikat hanggang pulsuhan. Hindi mapagkunwari o magarbo, pero sobrang malinaw. Narinig ko ang mahinang pag-ihip ni Mama habang si Papa ay tahimik. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pinakakinakatakutan ko, isang tahimik ngunit mabigat na paghatol. Ang hapunan ay naganap ng mas tahimik kaysa sa salita. Naghain si Rico ng pagkain para sa akin. Nagtanong siya kina Mama at Papa ng maayos, hindi masyadong pamilyar, hindi rin malamig, pero halos hindi tumugon si Papa. Sa huli ng hapunan, inilapag ni Papa ang mga chopsticks, tumingin ng diretso kay Rico. Anong trabaho mo? Maikling tanong, walang ka-socialize. Inilapag din ni Rico ang mga chopsticks, sumagot ng kalmado. Mayroon po akong kumpanya ng security at may 5 kaming branch sa Metro Manila. Kumunot ang noo ni Papa. Alam kong sa isip niya, ang larawan ng isang lalaking may tattoo at magulo ang nakaraan ay halos nabuo na. Security, ulit ni Papa, na parang sinasabing bagay sa hitsura. Bumababa ang hangin. Kinuyom ko ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa pero bahagya lang yumuko si Rico. Opo, noong gabing iyon, nang matulog na ako ng maaga dahil sa pagod, narinig ko si Rico sa balkonahe, may kausap sa telepono. Ang boses niya ay malalim, maikli at desidido. Hindi ito boses ng isang pabigat, kundi boses ng isang taong sanay magdesisyon. Tahimik na nakatayo si Papa sa sala, nakikinig. Alam kong kahit hindi siya nagsasalita, may nagumpisa ng gumalaw sa loob niya. Pero sa sandaling iyon, wala ni isa sa amin ang umasa na ang mga tingin ng pagdududa ay simula pa lang. Dahil mabilis, may mangyayaring insidente, sapat na malaki para itulak kaming lahat sa tunay na pagsubok. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang napakabigat na hangin. Sina Mama at Papa ay nanatili sa maliit naming kondo at ako naman ay nagtatrabaho pa rin gaya ng dati. Sinubukan kong panatilihing normal ang lahat, pero ramdam na ramdam ko ang tingin ni Papa. Pinagmamasdan niya ako ng mas maigi kaysa sa dati. Pinagmamasdan niya rin ang lalaking tinatawag kong nobyo. Si Rico ay ganoon pa rin gumigising ng mas maaga kaysa sa lahat. Hinahatid ako sa trabaho, sinusundo ako pa uwi. Sa gabi, nagtatrabaho siya sa computer o nakikipag-usap sa telepono kasama ang mga empleyado. Konti siyang magsalita at lalong hindi siya nagpapaliwanag. Ang katahimikan na iyon ang nagpapatindi sa pagdududa ni Papa. Isang hapon, maaga akong umuwi. Tahimik ang kondo. Si Mama at Papa ay naglalakad sa kung saan at si Rico naman ay naliligo. Pumasok ako sa working area niya para hanapin ang charger. Nang makita ko ang isang folder na bukas sa mesa, wala akong intensiyon na tingnan, pero ang mga mata ko ay huminto sa mga unang linya. Business permit, listahan ng mga branch, mga kontrata sa security para sa malalaking proyekto at sa pinakababa, isang kopya ng lumang legal na record na may selyo ng ahensya. Nanginginig ang kamay ko. Nakasaad sa record na may dating kaso siya dahil sa pakikipag-away at paggugulo ng kaayusan. Hindi ko pa ito narinig mula kay Rico. Hinding-hindi.
Sa isip ko, umalingamngaw ang boses ni Papa, puno ng pangamba at babala. Ipinikit ko ang folder, nang biglang lumabas si Rico. Nakita niya ang ekspresyon ko. "Nakita mo na?" Tanong niya ng napakahina. Tumango ako. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, nagsalita siya, bumaba ang boses. Dahil hindi ako proud doon, noong gabing iyon, nalaman ni Papa ang tungkol doon, hindi mula sa akin, kundi mula sa isang tawag sa telepono. Isang dating kakilala ni Papa na nasa legal na larangan sa Pilipinas ang tumawag sa kanya. Hindi ko narinig ang buong usapan, narinig ko lang ang isang napakalamig na salita mula kay Papa. "Opo, naiintindihan ko." Nang ibaba niya ang telepono, alam kong lumampas na ang sitwasyon sa kontrol. Tinawag ni Papa si Rico sa sala. "May madilim kang nakaraan." Diretso ang sabi ni Papa. Walang paligoy-ligoy. Tumayo si Rico ng diretso. Walang pagtanggi. "Naggulo ka," dagdag ni Papa. "Nagkaroon ka ng problema sa batas. At ngayon, nasa tabi ka ng anak ko sa panahong buntis siya." Humakbang ako pasulong, Papa. Ikinumpas ni Papa ang kamay niya para manahimik ako. "Magsalita ka." Tumingin siya ng diretso kay Rico. "Bakit ka sumama sa anak ko?" Ang tanong na iyon ay parang patalim. Huminga si Rico ng malalim. "Dahil mahal ko si Taylor," sabi niya. "Pero hindi ko itinatanggi ang nakaraan ko." Ngumiti si Papa ng bahagya. "O nag-exploit ka?" Tila nanigas ang hangin sa kwarto. Hindi nagalit si Rico. Hindi siya nagtaas ng boses. Dahan-dahan lang siyang nagsalita, bawat salita. "Dati po akong walang kuwenta. Hindi ko po itinatanggi. Pero dahil nagkamali na akong mabuhay, alam ko na kung saan ako ayaw nang bumalik." Ano naman, yang mga tato na yan?" Matinis ang boses ni Papa. Tinaas ni Rico ang manggas niya. "Ito po ay paalala. Paalala po sa akin kung gaano ako kawalang kuwenta dati." "Opo." Tahimik lang si Mama mula simula. Ngayon, nagsalita na siya. "Pero paano ka namin mapagkakatiwalaan?" Nanginginig ang boses niya. "Naligaw na ang anak ko noon." Umiyak ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nasa pagitan ako ng dalawang bangin. Sa isang tabi, ang magulang ko ang takot na dala nila sa loob ng maraming taon. Sa kabilang tabi, ang lalaking may masamang nakaraan pero nagsisikap na mabuhay ng maayos. Tumayo si Papa. "Hindi ko ipinagbabawal kung sino ang mahalin ng anak ko," sabi niya. Malalim pero desidido. "Pero hindi ko maibibigay ang kinabukasan ng anak ko sa isang taong hindi ko pinagkakatiwalaan." Humarap siya sa akin. "Taylor, kailangan mong maintindihan. Wala na akong lakas para ayusin pa ang pagkakamali mo." Ang salitang iyon ang nagpasakit sa puso ko. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatalikod ako kay Rico, basang-basa ng luha ang unan. Hindi niya ako hinawakan. Humiga lang siya ng tahimik, na para bang naintindihan niya na sa sandaling iyon, anumang salita ay sobra na. Kinaumagahan, tinawag ako ni Papa sa balkonahe. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo lang siya, pinagmamasdan ang traffic sa ibaba. Ang mga mata niya ay malalim na, parang tinitimbang ang bawat salita. Alam kong darating din ang sandaling ito. Ang isang tulad ni Papa, kapag nagduda, hindi titigil hanggang sa mahanap ang sagot. "Sabihin mo sa akin." Nagsalita siya, mabagal at mahina ang boses. "Paano mo nakilala ang lalaking iyon?" Huminga ako ng malalim. Hindi ako umiwas. Alam kong, kapag nagsinungaling ako, malalaman agad ni Papa. Iyon po ay nang nakalipat lang ako sa Maynila ng mahigit 1 linggo. Nag-umpisa ako. Gabi na akong umuwi mula sa trabaho. Tapos may nang snatch ng bag ko pa uwi. Humarap si Papa sa akin. Natumba ako. Sabi ko, bumagal ang boses habang bumabalik ang alaala. Natumba po ako sa gitna ng daan. Lumunok ako. Noon po, hilo ako. Blanko ang isip ko. Puro estranghero ang paligid. Siya po ang humabol. Binalik ang bag ko at binuhat ako papunta sa ospital. Tahimik si Papa. Alam kong nakikinig siya pero hindi agad naniwala. "Wala akong kakilala noon," sabi ko. "Wala pa akong nakikilala dito." Siya po ang nanatili sa akin mula gabi hanggang umaga. Nag-sign ng admission papers, tumawag ng doktor, bumili ng gamot, inasikaso ang lahat. Ngumiti si Papa ng bahagya, parang scripted. Sabi niya, "Naisip mo na ba yun?" Nag-alala ako.
Iniisip mo na sinadya niya yun para lapitan ako? Tanong ko ng mahina. Hindi ko inaalis ang posibilidad. Diretso niyang sagot, dayuhan ka, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Isang babaeng mag-isa maraming pwedeng pag-interesan. Umiling ako. Hindi po ganoon, masakit ang loob ko. Sabi mo yan dahil naniniwala ka. Tumingin si Papa ng diretso sa mata ko, pero ako, hindi pa. Ang mga sumunod na araw, ramdam na ramdam ko ang pagbabago ni Papa. Hindi na siya nagtatanong ng hayagan. Pero ang mga mata niya ay laging nakasunod kay Rico. Mula nang umalis siya sa bahay sa umaga hanggang sa umuwi siya ng gabi, bawat tawag niya sa telepono, bawat pagpunta niya para makipagkita sa empleyado o kasosyo ay hindi nakalampas sa obserbasyon ni Papa. Minsan, nakita ko si Papa na nakatayo ng matagal sa bintana, pinagmamasdan ang pag-alis ng kotse ni Rico. Noong gabing iyon, narinig ko si Papa na tumawag sa telepono gamit ang Polish, napakahina ng boses. Narinig ko lang ang ilang salita, subaybayan, ingat, huwag magpahuli, nanlamig ako. Nagpatawag si Papa ng tao para subaybayan si Rico. Hindi ko sinabi, alam kong wala ring saysay. Kapag nagdesisyon si Papa, gagawin niya ito hanggang sa huli. Si Rico ay hindi pa rin nakakaalam. Nag-ehersisyo pa rin siya ng normal, nagtatrabaho, umuuwi, inaalagaan ako at nagtatanong kina Mama at Papa ng maayos. Minsan maaga siyang umalis, minsan sobrang gabi na siyang umuwi. Minsan tinatanong ko, sagot lang niya. Medyo marami lang ang trabaho. Sa tingin ni Papa, mas kahina-hinala iyon. Anong klaseng tao ang walang klarong schedule? Sabi ni Papa kay Mama sa hapunan, laging busy. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ako sumagot. Isang hapon, hindi pa umaalis si Rico ng 10 minuto. Humarap si Papa sa akin. Kung malalaman mong may nagmamasid sa'yo, mabubuhay ka ba ng normal? Tanong niya. Natigilan ako. Ano pong ibig mong sabihin? Wala. Maikli niyang sagot. Gusto ko lang malaman, kung malinis ang lalaking yan, wala siyang dapat katakutan. Tumalikod ako. Sa loob ko, nagsimulang lumaki ang isang matinding pangamba hindi para kay Papa, kundi para kay Rico. Hindi ko alam kung ano ang makikita ng mga taong kinuha ni Papa. Hindi ko alam kung ano ang iuulat nila at lalong hindi ko alam kapag ang pagdududa ay nakaugat na ng ganoong kalalim. Sapat pa ba ang isang simpleng katotohanan para makapagligtas? Pero hindi ko inasahan na ang pagmamasid na iyon ang siyang magbubunyag sa isang bagay na hindi namin inakala, isang bagay na sapat na malaki para mapatingin si Papa kay Rico sa ibang paraan. Mula nang nagpatawag si Papa ng tao para subaybayan si Rico, lumabas ang kakaibang hangin sa bahay. Walang nagsasalita, pero alam ng lahat na hindi na nagtatanong si Papa. Hindi na siya nagpapakita ng larawan, hindi na nagtatanong ng diretso, hindi na nakikipagtalo, pero nagbago ang tingin niya. Ang tingin ng isang ama na nagtiwala ng mali ng napakaraming beses, at ngayon, pinili niyang tahimik na mag-ipon ng ebidensiya sa halip na magtanong. Ako naman, nagsimula na ring manahimik. Nakikipag-usap pa rin ako kay Rico ng normal, kumakain pa rin kami ng magkasama, hinahatid pa rin niya ako sa trabaho at sinusundo pa uwi. Pero sa loob ko, lumabas ang maliliit na gasgas, napakalihim na hindi ko maamin. Isang hapon, maaga akong umuwi kaysa sa karaniwan. Balak kong tawagan si Rico pero nagbago ang isip ko. Gusto kong maglakad ng tahimik para kumalma ang isip ko. Nang dumaan ako sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina niya, hindi ko sinasadyang tumingin sa loob at nakita ko siya. Nakaupo siya sa sulok ng shop at sa harap niya ay isang babaeng bata. Nakayuko siya ng sobra, nanginginig ang mga balikat. Wala akong narinig pero malinaw kong nakita na umiiyak ang babae. Nakatayo ako nang natigilan sa labas ng salamin. Pagkaraan, umiyak ng mas malakas ang babae. Yumuko si Rico patungo sa babae. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ng babae. Tapos niyakap niya ito, isang yakap lang. Pero ang puso ko ay masakit na hindi ako makahinga. Hindi pa ako nakaka-react nang makita ko siyang naglabas ng wallet. Kinuha niya ang isang bunton ng pera at inilagay sa kamay ng babae. Umiling ang babae tapos umiyak ulit. May sinabi si Rico, seryosong-seryoso ang boses. Sa huli, kinuha ng babae. Umalis ako. Hindi ako pumasok, hindi ako nagtanong, hindi ko siya tinawag. Naglakad ako pauwi ng blanko ang isip. Noong gabing iyon, gabing umuwi si Papa kaysa sa karaniwan.
Wala siyang sinabi, umupo lang siya sa upuan, inilagay ang cellphone niya sa mesa, tapos tumayo para pumasok sa kwarto. Nakita ko ang screen, isang larawan si Rico, ang coffee shop, ang babae, ang yakap, ang bunton ng pera. Agad kong naintindihan, nakita na rin ni Papa, pero hindi siya nagsalita at ako rin ay hindi. Pareho naming pinili ang katahimikan. Pero bawat isa sa amin ay may daladalang ibang sakit. Mas madalas akong tingnan ni Papa, tinitingnan niya ang bawat maliit na ekspresyon. Alam kong sa isip niya, halos nabuo na ang lahat. Isang lalaking may tattoo, magulo ang nakaraan, trabaho na, may kinalaman sa komplikadong relasyon, at ngayon, ibang babae. Pera, yakap. Sa isip ni Papa, sobrang tama ng lahat para maging coincidence. Pero ako, iba. Hindi ko agad naisip na nagloko siya. Pero hindi na rin ako ganoon ka-inosenete para maniwala ng walang kondisyon. Nagsimula akong pansinin si Rico nang mas maigi ang mga tawag niya sa telepono sa balkonahe, ang mga gabing-gabi na siyang umuwi dahil daw sa trabaho, ang mabilis na pagkunot ng noo niya kapag nagbabasa ng text, tapos itatago. Hindi siya nagbago sa pakikitungo sa akin, malambing pa rin, nag-aalaga pa rin, pero may naramdaman akong sobrang linaw. May dala-dala siyang pasanin na ayaw niyang malaman ko. Isang gabi, nakaupo ako sa kwarto, ang kamay ko ay nakalagay sa tiyan ko. Tahimik ang baby sa loob ko. Pero ang loob ko ay hindi. Naalala ko ang unang araw na nakilala ko siya. Ang araw na na-snatch ang bag ko, natumba sa daan, hilo ang isip. Ang araw na binuhat niya ako papunta sa ospital, tumakbo para mag-sign ng papel, tumawag ng doktor, bumili ng lugaw, bumili ng gamot. Hindi pwedeng peke ang alaalang iyon. Pero hindi rin peke ang larawan kaninang hapon. Nagsimula akong magtanong, ganito ba talaga siya laging tumutulong o isa lang ako sa napakaraming tinutulungan niya? Hindi sumiklab ang pagdududa. Lumabas ito ng paunti-unti, tahimik, at mas nakakalason kaysa sa kahit anong pag-aaway. Nagsimulang kumilos si Papa ng paunti-unti pero malinaw. Tinanong niya ako tungkol sa oras ng trabaho ko ng mas detalyado. Tinanong niya ako kung sino ang sumusundo sa akin. Tinanong niya ako kung kailangan ko nang umuwi sa Polandia para magpahinga. Hindi pilit, kundi parang naghihintay. Bawat tanong ay may dalang mensahe. Mayroon ka pa ring pwedeng balikan. Hindi ako sumagot ng diretsyo. Sabi ko lang na ayos ako, pero sa loob ko, gumugulo na ang lahat. Ang rurok ay nangyari ng gabing-gabi na. Sobrang huli na umuwi si Rico. Nang pumasok siya, nakatulog ako sa sofa. Nagising ako, nakita ko na medyo gusot ang damit niya, may amoy pa ng kape. Yumuko siya, dahan-dahang inayos ang unan ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Mahina niyang tanong. Tinitigan ko siya ng matagal. May daan-daang tanong sa isip ko, pero wala akong tinanong. Inaantay kita. Iyon lang ang sabi ko. Natigilan siya ng bahagya tapos tumango. Naupo kami ng magkatabi ng tahimik. Sa kabilang kwarto, gising pa rin si Papa. 3 tao, 3 magkaibang katahimikan, pero iisa ang tensyon. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog at alam kong si Papa rin ay ganoon. Pareho kaming naghihintay ng isang bagay, isang katotohanan, isang pagkakamali o isang pagkilos na sapat na malaki para tapusin ang lahat ng pagdududa na unti-unting sumisira sa pamilyang ito. At hindi ko inasahan na darating ito ng napakaaga, hindi sa salita, kundi sa isang pangyayaring sapat na malakas para walang sinuman ang manahimik pa. Noong gabing iyon, biglang bumuhos ang ulan sa Manila. Malakas ang ulan, bumabagsak sa kalsada na parang galit. Nakahiga ako sa kama nang marinig ko ang napakahinang pagbukas ng pinto. Umuwi si Rico nang hindi nagbubukas ng ilaw. Hindi ako tinatawag. Tahimik lang siyang pumasok sa banyo. Umupo ako. May isang bagay na hindi tama. Nang lumabas siya, malinaw kong nakita ang sugat sa gilid ng labi niya. Maitim ang sando niya, pero naamoy ko pa rin ang bahagyang amoy ng metal dugo. Yumuko siya para iwasan ang tingin ko. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko, napakahina ng boses. Wala, mabilis niyang sagot. Maliit na banggaan lang. Sobrang bilis niya magsalita at sobrang kalmado. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi dahil sa naniniwala ako, kundi dahil sa takot akong marinig ang sagot. Pero alam kong nakita ni Papa. Kinaumagahan, nang magising ako, nakatayo na si Papa sa balkonahe,
Nakatalikod siya sa akin, mahigpit ang hawak sa rehas. Sa mesa, nakabukas ang cellphone niya sa isang video. Hindi ko na kailangan pang lumapit. Alam kong si Rico iyon. Isang footage na kuha mula sa malayo sa ilalim ng dilaw na ilaw sa kalsada sa labas ng lungsod. Nakatayo si Rico sa gitna ng dalawang grupo ng tao, tensyonado ang boses, tapos nagtulakan, tapos may suntukan, gulo. Tunog ng sigaw ng tao, tunog ng metal na bumabagsak, tunog ng basag na salamin. Natapos ang video nang may taong tumakbo. Natigilan ako. Sinara ni Papa ang screen. Ano pa ang gusto mong paniwalaan? Napakahina ng sabi niya, hindi galit, hindi matinis, tanging pagod lang. Hindi ako makasagot. Hindi dahil sa sigurado akong nagkamali si Rico, kundi dahil hindi ko na alam kung saan ang tama at mali. Noong tanghaling iyon, hindi umuwi si Rico para kumain. Sa hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Kayo po ba ang kaanak niya? Tanong ng isang lalaki. Nakikipag-ugnayan po siya sa amin. Tila bumagsak ang puso ko. Hindi ko na naabutan si Papa. Kinuha ko lang ang jacket ko at tumakbo palabas. Umambon pa rin. Dinala ko ng taxi sa isang istasyon ng pulisya sa gitna ng distrito. Nang makarating ako, nakita ko na si Papa. Nakatayo siya ng tuwid, tahimik, parang sundalo na naghihintay ng resulta ng isang laban. At pagkatapos, nakita ko si Rico. Nakaupo siya sa upuan. Nakalagay ang mga kamay sa hita. Pasa ang pisngi, malalim ang tingin pero hindi natataranta. Sa sandaling iyon, ang sakit ng puso ko ay hindi ko na kayang huminga. Anong nangyari? Nanginginig ang boses ko. Tumingin siya sa akin. May malalim na pagsisisi sa mga mata niya. Patawad, sabi niya. Ayokong makita mo ito. Nagpaliwanag ang isang opisyal noong nakaraang gabi sa isang construction site na pinababantayan ng kumpanya niya. May dumating na grupo ng tao, humihingi ng pera, nagbabanta sa mga trabahador. Dumating siya para ayusin pero nagkasakitan. Sabi ng opisyal, may bahagyang nasugatan. Humakbang si Papa pasulong. Inaamin mo na, nakipag-away ka. Malamig ang boses niya. Tumango si Rico. Opo. Humarap ako kay Rico. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Bakit? Tanong ko. Dahil kung hindi ako kikilos, dahan-dahan niyang sabi, masasaktan ang mga trabahador. Ngumiti si Papa ng bahagya. Laging napakamaharlika ng dahilan. Sabi niya, pero ang kahihinatnan? Naisip mo ba ang anak ko, ang baby? Yumuko si Rico. Opo. Sagot niya. Dahil iniisip ko, hindi ko sila maiiwan. Pagkaraan, pumasok ang isa pang lalaki. Simple lang ang damit niya, pero napakabigat ng tindig niya. Ako po ang kinatawan ng developer, sabi niya. Ang taong ito ay hindi ng gulo. Siya ang nagpigil ng gulo. Humarap siya kay Papa. Kung wala siya, baka may malubhang nasugatan noong nakaraang gabi, baka may namatay pa. Tumahimik ang kwarto. Tumayo si Papa ng diretsyo. Nakita ko ang mahigpit na pagkakuyom ng kamay niya. Nagpatuloy ang lalaki. Sinasadya ng mga nanggulo ang pangiinis. Na-verify na namin. Puwede na siyang umuwi. Pauwi. Walang nagsasalita. Tumigil na ang ulan, may mga ilaw na ang lungsod, pero mabigat pa rin ang hangin sa kotse. Pagdating sa bahay, matagal na huminto si Papa sa harap ng pinto. Taylor, tawag niya, humarap ako. Kung hindi nakialam ang taong yan ngayon, sabi niya, magtitiwala ka pa ba? Tinitigan ko si Papa. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas, hindi ko po alam. Sabi ko ng totoo. Pero alam ko, kung hindi ako magtitiwala, mawawala ako sa sarili ko. Matagal na natahimik si Papa. Noong gabing iyon, narinig ko si Papa na mag-isa sa sala, hindi tumawag, hindi nagsalita. Tanging katahimikan lang ng isang ama na nasa hangganan na ng pagbitaw. Ako naman, naintindihan ko sa unang pagkakataon na ang pagiging mature ay hindi ang laging tama, kundi ang lakas ng loob na tumayo ng diretsyo sa gitna ng gulo at panagutan ang sarili mong desisyon kahit gaano pa ito katakot sa taong mahal mo. Hating gabi na, tahimik na ang Maynila, mayroon na lang konting tunog ng sasakyan at ang tunog ng electric fan sa sala. Nakahiga ako pero hindi makatulog. Mula nang mag-away, ang lahat sa bahay ay parang tali na sobrang higpit na kahit isang bahagyang hawak lang ay pwedeng maputol. Pagkatapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto.
Hindi ang karaniwang tunog, kundi may kasamang isa pang hakbang. Lumabas ako sa sala at natigilan ako. Inaalalayan ni Rico ang isang babae, nakakapit ang braso niya sa balikat ng babae. Nakayuko ng sobra ang babae, payat at parang pagod na. Magulo ang buhok, maputla ang mukha siya ang babae sa coffee shop. Sa sandaling iyon, blanko ang isip ko. Hindi ko pa naintindihan ang nangyayari nang lumabas si Mama mula sa kwarto. Natigilan siya, inilagay ang dalawang kamay sa bibig, dilat na dilat ang mata na parang hindi makakurap. Si Papa naman, hindi ko pa siya nakitang ganoon. Pulang-pula ang mukha niya, mahigpit na nakakuyom ang mga panga, nanigas ang buong katawan niya na parang bombang puputok. Mabilis siyang humakbang pasulong, ang boses ay malalim pero nanginginig sa galit. Anong kalokohan ito? Tila nanigas ang hangin. Humarap ako kay Rico. Huminto siya sa gitna ng sala. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan. Binitawan niya ang balikat ng babae, tapos humarap sa mga magulang ko. Patawad po dahil gabi na ako umuwi, sabi niya. At patawad po sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko pong linawin. Hindi na naghintay si Papa. Linawin ang ano? Matinis ang boses niya. Iniisip mo na nasa ang lugar ka? Hating gabi, may kasama kang ibang babae sa harap ng magiging asawa mo. Nanginginig ang kamay ni Papa. Sa likuran, maputla ang mukha ni Mama. Huminga si Rico ng malalim tapos nagsalita. Malalim pero malinaw. Ito po ang kapatid ko. Tumahimik ang kwarto, tinaas ng babae ang ulo niya, namamaga ang mga mata. Nang tumingin siya sa akin, bahagya siyang yumuko, na parang humihingi ng tawad kahit wala siyang ginagawang mali. Ako po si Leia. Napakahina niyang sabi. Ako po ang kapatid niya. Natigilan si Papa ng isang segundo, pero hindi pa rin nawala ang galit niya. Kaya pala ang yakap, ang pera, ang mga personal na pagkikita, tanong niya ng sunod-sunod. Lahat yun, dahil magkapatid kayo? Tumango si Rico. Dahil pamilya. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ngayon ay hindi na umiiwas. May malalim na pagod. Hindi ko sinabi sa iyo, sabi niya, dahil ito ang pinakakinahihiyaan ko sa buhay ko. Hinila niya ang upuan para makaupo si Leia, tapos nagsimula siyang magkuwento. Maagang nag-asawa ang kapatid ko. Mukhang mabait ang lalaki pero pagkatapos magpakasal, madalas siyang saktan. Sa tuwing tumatakbo ang kapatid ko sa bahay na may pasa, hindi ko kaya. May isang beses, bumaba ang boses niya, sinaktan ko ang asawa niya, napatigil ang paghinga sa kwarto. Pagkatapos noon, dagdag niya, hindi na pinayagan ng lalaki ang kapatid ko na makipagkita sa akin, bawal na bawal. Umiyak ang babae, walang tunog ang luha, mahal ko ang asawa ko, nanginginig ang boses niya. Akala ko, kung susundin ko siya, magiging maayos ang lahat. Tinalikuran ko ang kuya ko. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Nagpatuloy siya. Nirespeto ko ang desisyon niya, sabi niya. Umalis ako, hindi na ako nakipag-ugnayan, hindi na ako nakialam. Hanggang sa ilang linggo lang ang nakalipas, paos ang boses niya. May sakit sa puso ang anak niya, kailangan ng operahan agad. Hindi kayang asikasuhin ng pamilya ng asawa niya. At lumapit siya sa akin, yumuko ang babae ng sobra. Wala na akong ibang malalapitan. Sabi niya habang umiiyak. Patawad. Tahimik na tahimik ang kwarto. Tiningnan ko si Papa. Unti-unting nawala ang pamumula sa mukha niya, napalitan ng totoong pagkabigla. Isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Yung pera? Sabi ni Mama. Nanginginig ang boses. Iyon po ay para sa operasyon ng pamangkin ko. Sagot ni Rico. Sarili ko pong pera. Nakita ko si Papa na umupo ng dahan-dahan sa upuan, na parang bigla siyang nawalan ng lakas. Walang nagsalita pa, mayroon lang mahinang hikbi ng babae at ang mabigat na paghinga ng mga matatanda na nalaman lang na sobrang mali ang pagkakaintindi nila. Noon ko lang talaga naintindihan. Hindi lahat ng yakap ay panloloko, hindi lahat ng katahimikan ay kasinungalingan, at hindi lahat ng taong may magulo ang nakaraan ay hindi pwedeng mabuhay ng maayos ngayon. Noong gabing iyon, matagal na nakaupo si Papa sa sala. Hindi siya humingi ng tawad, pero hindi na rin siya galit. Pagkatapos kumalma ang lahat, dinala ko ang kapatid ni Rico sa banyo. Mas payat siya kaysa sa akala ko. Puno ng mga lumang pasa ang katawan niya na naging dilaw.
Nang iabot ko sa kanya ang malinis na tuwalya, matagal siyang yumuko bago kinuha na parang takot siyang makagulo pa. Patawad, mahina niyang sabi. Dahil sa akin, nagkamali kayo ng intindi sa kanya. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Sa labas ng sala, umalis na si Rico. Bumalik siya sa ospital para saluhan si Lea sa pag-aalaga sa bata. Bago umalis, tumingin lang siya sa akin ng napakabilis. Ang tingin na iyon ay hindi humihingi ng tawad, hindi nagpapaliwanag, isang tingin lang na puno ng pagod na parang sanay na siyang dalhin ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos maligo, natulog ang kapatid ni Rico sa tabi ko. Tahimik ang maliit na kwarto, mahina ang dilaw na ilaw. Sa labas, tulog na ang lungsod. Nakahiga ang kapatid ni Rico, nakaharap sa akin, matagal na hindi nagsasalita, tapos biglang nagsalita. Hindi po siya masamang tao, ate. Bahagya akong tumango. Dati, sobrang gulo niya. May tattoo, nakikipag-away, nagtitipon. Sabi niya, noon, akala ng lahat na mapapariwara siya. Huminto siya, huminga ng malalim. Hanggang sa nawala sina mama at papa. Humarap ako sa kanya. Aksidente sa sasakyan. Sabi niya, sa isang hapon lang. Noong panahong iyon, nag-aaral pa lang ako. Si kuya ay nasa early 20s pa lang. Nanginginig ang boses niya. Iniwan niya ang lahat. Hindi na naglaro, hindi na nagtipon. Nagtrabaho sa kung ano-ano, security, porter, tapos nagbukas ng kumpanya. Sabi niya, hindi raw pwedeng magkulang ang kapatid niya. Naramdaman kong bumigat ang puso ko. Inalagaan niya ako bawat kain, bawat damit, dagdag niya. Pero ang tanga ko, sinundan ko ang pag-ibig. Ngumiti siya ng malungkot. Mahal ko ang asawa ko hanggang sa inisip ko na ayos lang na iwanan ko ang kuya ko. Hinawakan ko ang kamay niya. May isang bagay na hindi mo pa siguro alam, ate. Bulong niya. Nagkaroon siya ng criminal record. Tahimik akong nakinig. 3 buwang detention. Sabi niya, 1 taon na probasyon. Bawal umalis sa lugar. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Sinaktan niya ang isang tao. Mabilis niyang sabi na parang takot akong magkamali ng intindi. Pero wala namang nagtanong kung bakit. Humarap siya sa akin na mamaga ang mga mata. Sinaktan niya ang isang magnanakaw. Napahinto ako sa paghinga. Ang lalaking nang snatch ng bag ng isang dayuhang babae. Sabi niya na siyang nagpatumba sa babae. Malubhang nasugatan, tila umikot ang kwarto. Naalala ko ang araw na iyon, ang malakas na snatch, ang kalsadang lumapit, ang matinding sakit, at pagkatapos, si Rico. Galit na galit ang kuya ko, sabi niya. Hinabol niya ang lalaking yon, sinaktan, hanggang sa dinala sa ospital. Napabangon ako. Pagkatapos, nahuli siya. Dagdag niya. Dahil sa malubhang pananakit, ang lahat ng piraso sa isip ko ay bumagsak sa tamang puwesto. 3 buwan na hindi siya nakipag-ugnayan sa akin. Naalala ko ng malinaw. Pagkatapos ng araw na umalis ako sa ospital, nawala siya. Akala ko, hindi niya ako gusto o tinulungan niya lang ako ng 1 beses. Pagkatapos, mahigit 3 buwan, hindi ko sinasadyang nakita ko siya ulit sa isang convenience store malapit sa opisina. Nakatayo siya doon, mas payat, konti ang salita. Ako mismo ang unang nag-umpisa ulit ng usapan. Humarap ako sa kapatid niya, nanginginig ang boses. Kilala mo ba ang babaeng na snatchan ng bag? Umiling siya. Hindi sinasabi ng kuya ko. Dahan-dahan bumagsak ang luha ko. Ako yun. Nakulong siya dahil sa akin. Dahil sa galit niya nang makita niya akong nakahiga sa kalsada, umaagos ang dugo, walang tumutulong. At hindi niya sinabi sa akin ang kahit anong salita tungkol doon. Humiga ako sa tabi ng kapatid niya, pero hindi na ako nakatulog. Sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo. Ang lalaking kinatakutan ni Papa, ang lalaking pinagdudahan ko. Ang lalaking may tattoo at punong-puno ng peklat, ang nakaraan pinili niyang makulong sa halip na tumalikod. At kinaumagahan, nang bumalik siya mula sa ospital, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik pa ng kahit 1 segundo. Kinaumagahan, maulap ang Maynila, hindi masyadong mainit, hindi rin umuulan. Ang hangin ay katamtaman na parang ang puso ko. Halos hindi ako natulog. Ang kapatid ni Rico ay tulog na tulog sa tabi ko. Normal ang paghinga, nakarelax ang mukha pagkatapos ng napakaraming araw ng pagtitiis. Pero ako, hindi. Sa isip ko,
Iisa lang ang paulit-ulit na larawan. Nakatayo siya sa ospital, kusot ang sando, pula ang mata dahil sa puyat, mukhang pagod. Pagkatapos, nawala siya nang walang salita. 3 buwan. 3 buwan na akala ko, iniwan niya ako. 3 buwan na sinabi ko sa sarili ko, baka isa lang akong dumadaan. Nalaman ko, sa 3 buwan na yon, nasa detention siya. Dahil sa akin, malapit na magtanghali, bumukas ang pinto. Pumasok si Rico ng napakahina na parang takot siyang gisingin ang kahit sino. May dala siyang isang bag ng lugaw at ilang kahon ng gamot. Kitang-kita ang pagod sa mukha niya, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, malungkot na parang nagdala siya ng isang mahabang gabi kaysa sa karaniwan. Nakita niya ako na nakaupo sa sofa. Nagtinginan kami ng matagal. Walang nagsasalita. Tumayo ako. Tulog na ang kapatid mo. Sabi ko, paus ang boses dahil sa puyat. Mas ayos na siya. Tumango siya. Salamat. Balak niya sanang pumasok sa kwarto pero tinawag ko siya. Huminto siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na binigyan ang sarili ko ng pagkakataong umatras. Na-detain ka ng 3 buwan. Direktang sabi ko. Dahil sa pananakit, tumayo siya ng diretsyo, walang pagtanggi, walang paliwanag, tanging isang napakahinang buntong hininga. Alam mo na pala? Tanong niya. Tumango ako. Alam ko na rin ang dahilan. Humarap siya sa akin. Sa mga mata niya, mayroong isang bagay na mahirap tawagin. Hindi takot, hindi kahihiyan, kundi ginhawa. Ayoko kasing malaman mo, sabi niya. Ayokong isipin mo na may utang na loob ka. Lumapit ako sa kanya. Pero may utang ako, sabi ko, nanginginig ang boses. Habang buhay, yumuko siya. Hindi ko kailangan bayaran mo. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Akala mo wala akong karapatang malaman? Tanong ko. Akala mo wala akong karapatang pumili na paniwalaan ka, intindihin ka, o dalhin ito kasama mo? Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay niya. Taylor, napakahina niyang sabi. Sanay akong mag-isa. Ang salitang iyon ang nagpasakit sa puso ko. Isang lalaking dating magulo, nakikipag-away, nakulong. Pero nang mamatay ang magulang niya, nag-isa siyang naging haligi. Nang saktan ang kapatid niya, hindi siya nag-atubili, nasaktan ang lalaki. Nang makita niya ang isang babaeng nasnatchan, ipinagpalit niya ang kalayaan niya at kapag nagmamahal, pinili niya ang katahimikan. Alam mo ba kung anong iniisip ng papa ko? Tanong ko. Umiling siya. Iniisip niya na ikaw ang dahilan kung bakit ako naligaw. Sabi ko, ikaw ang humatak sa akin pabalik sa dating ako. Sumikip ang labi niya. Hindi ako nagagalit sa iyo. Sabi ko, pero nagagalit ako dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na tumayo sa tabi mo. Tumingin siya sa akin, mabilis na namula ang mata niya. Bakit ka nanahimik ng ganyan? Tanong ko, bumabagsak ang luha. Akala mo, hindi ka karapat-dapat ipagtanggol? Tinaas niya ang kamay niya sa mukha. Kinuskos ng malakas na parang gustong itago ang emosyon dahil alam ko kung sino ako. Sabi niya, at alam kong ang isang tulad ko ay madaling makasakit ng iba. Inilagay ko ang kamay ko sa dibdib niya. Pero ikaw ang nagpamature sa akin ng higit sa kahit sino, sabi ko. Hindi mo ako hinatak pababa. Tinulungan mo akong tumayo ng diretsyo. Sa labas ng sala, narinig ko ang napakahinang tunog. Nakatayo si Papa. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumabas. Pero alam kong narinig niya ang lahat. Napansin din ni Rico. Humarap siya para may sabihin, pero hinawakan ko ang kamay niya. Sa pagkakataong ito, hayaan mo ako. Lumabas ako sa sala. Nakatayo si Papa doon, tuwid ang likod, pero hindi na matindi ang tingin. Sa mata niya, mayroong malalim na pagod at isang pagsisisi na hindi maitago. Alam ko na, sabi niya. Opo, sagot ko. Alam ko na po ang lahat. Matagal na natahimik si Papa. Pagkatapos, nagtanong siya ng isang bagay na nagpasikip sa dibdib ko. Kung ang babaeng nakahiga sa kalsada ay anak ng iba, tanong niya, gagawin ba niya yon? Hindi ako ang sumagot para kay Rico. Humarap ako sa kanya. Hindi siya nag-atubili. Opo, sabi niya, kahit sino pa siya. Pumikit si Papa. Sa sandaling iyon, alam kong ang huling pader sa puso niya ay nagsimula ng magbitak. Hindi dahil sa magandang salita, kundi dahil sa malinaw niyang nakita. Isang lalaking handang magbayad ng kapalit para sa tama. At sa unang pagkakataon,
Hindi na tiningnan ni Papa si Rico bilang isang banta kundi bilang isang tunay na lalaki. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Hindi pagising, nagising ang Maynila. Ang mahinang sikat ng araw ay pumasok sa kurtina, hindi matindi, hindi nagmamadali, na parang alam din na sa bahay na ito, kailangan ng isang napakabagal na umaga. Nakaupo na si Papa sa mesa. Isang kalahating malamig na tasa ng tsaa ang nasa harap niya. Hindi siya nagbabasa ng dyaryo, hindi siya nakatingin sa cellphone, nakaupo lang siya, nakalagay ang mga kamay sa mesa, malalim ang tingin. Hinila ko ang upuan at umupo sa harap niya. "Papa!" Mahina kong tawag. Tumingin siya sa akin. Wala na ang tensyonadong tingin ng mga nakaraang araw, wala na ang pagdududa, wala na ang galit, isang ama lang na pagod pagkatapos ng napakaraming pag-aalala. Kinuwento ko kay Papa ang lahat. Walang pinalampas. Mula sa pananakit sa kapatid ni Rico, mula sa pananakit niya sa asawang abusado, mula sa 3 buwang detensyon, mula sa dahilan kung bakit siya nawala sa buhay ko sa panahong pinakakailangan ko siya. At ang katotohanan na ang babaeng nasnatchan noong taon na iyon ay ako. Matagal na nakinig si Papa. Hindi siya pumutol, hindi siya nagtanong, hindi siya tumanggi, tahimik lang. Nang matapos ako magsalita, napakalalim ng katahimikan sa kusina. Malinaw kong nakita na bumagsak ang balikat ni Papa, na parang ang isang hindi nakikitang bato na matagal nang nakadagan sa dibdib niya ay sa wakas inalis. Buntong hininga si Papa, tapos ngumiti. Hindi isang malaking ngiti, isang napakahinang ngiti lang, pero sapat na para malaman ko. Nabitawan na ni Papa. Nagkamali ako, dahan-dahan niyang sabi. Hindi dahil nagduda ako sa lalaking yan, kundi dahil nakalimutan ko ang isang bagay. Tumingin ako sa kanya. Hindi lahat ng may masamang nakaraan ay mamumuhay ng masama. Dagdag ni Papa. At hindi lahat ng nagtatanggol sa iyo sa pamamagitan ng katahimikan ay may masamang intensyon. Naramdaman kong nangingilid ang luha ko. Natakot lang akong mawala ka. Sabi niya, natakot akong bumalik ka sa dating ikaw. Natakot ako na hindi na ako aabot para ipagtanggol ka. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Hindi ko na po kailangan na ipagtanggol niyo ako. Sabi ko, pero kailangan ko na maniwala kayo. Tumango si Papa ng dahan-dahan. Sigurado, sa sandaling iyon, pumasok si Rico mula sa labas. Nakatayo siya sa pinto ng medyo naiilang na parang hindi niya alam kung aabante siya o hihinto. Malinaw kong nakita na naghanda siya para sa isa pang tensyonadong umaga pero hindi ito nangyari. Tiningnan siya ni Papa, ang mga mata ay hindi na matalim, hindi na malamig, walang pag-iingat, tanging isang napakanormal na tingin. Pagkatapos, sinabi ni Papa ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan, pumasok ka na at maghilamos, Rico, at sabayan mo kaming mag-almusal. Hindi na ikaw ang tawag, hindi nagtanong tungkol sa nakaraan, hindi nag-iingat, tanging isang napaka-ordinaryong salita. Pero para kay Rico at sa akin, iyon ang pinto na binuksan. Natigilan siya ng ilang segundo, tapos tumango ng bahagya. Nakita ko ang mabilis na pamumula ng mata niya. Umalis siya nang walang sinasabi. Ang almusal noong umagang iyon, magkasama kaming nakaupo. Walang nagbanggit ng mga maling intindi, walang naghukay ng nakaraan, walang kailangang humingi ng tawad. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, ang panahon, ang trabaho, ang pagkain, ang plano na ipa-check up ulit ang pamangkin ni Rico. Ang buhay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon ay hindi na tensyonado. Naintindihan ko ang isang bagay ng sobrang linaw. Minsan, hindi na kailangan ng tawad, kailangan lang ng pagbabago ng tingin. Mula noon, hindi na tiningnan ng mga magulang ko si Rico bilang isang banta, kundi bilang isang lalaking dumaan sa napakaraming bagyo at pinili pa ring mabuhay ng maayos. Ako naman, naintindihan ko na, ang pagiging mature ay hindi ang hindi kailanman nagkamali, kundi ang lakas ng loob na tumayo sa pagitan ng pagdududa at pagmamahal para piliin ang tama. Marahil, kapag ikinukuwento ko ito, maraming magtatanong kung sobrang swerte ba ng kuwento ko. Pero naniniwala ako na ang pinakamagandang bagay sa kuwentong ito ay hindi ang pagkakaayos ng lahat ng maling intindi, kundi ang lakas ng loob ng tao na magbago. Lahat tayo ay may nakaraan. May dating padalos-dalos, may dating nagkamali, may dating naligaw,
ng sobra na hindi na niya nakikilala ang sarili niya. Pero ang mahalaga ay hindi kung sino tayo dati, kundi kung mayroon ba tayong sapat na lakas ng loob na tumayo, magbago, at mamuhay ng maayos. Ang lalaki sa kwentong ito ay dating magulo, nakikipag-away, nakulong. Pero siya rin ang handang ipagpalit ang kalayaan niya para ipagtanggol ang isang estranghero. Siya ang tahimik na nagdala ng lahat ng maling intindi para protektahan ang kapatid, para sa taong mahal niya. At siya ang hindi gumamit ng nakaraan niya para humingi ng awa, kundi ginamit niya ang kasalukuyan para patunayan ang sarili. Si Papa naman, tulad ng napakaraming magulang, nagmahal gamit ang takot-takot na masaktan ang anak, takot na maligaw ang anak, takot na kapag binitawan, hindi na makahabol pa. Nang naintindihan niya na ang pagtitiwala ay isa ring paraan ng pagmamahal, doon lang talaga nakaalis sa bagyo ang pamilya namin. Kung nakikinig ka sa kwentong ito at nakikita mo ang sarili mo, kahit ikaw ang nagkamali o ang nagduda o ang natakot dahil sa sobrang pagmamahal, sana tandaan mo ang isang bagay. Walang sinuman ang nakakulong sa nakaraan magpakailanman. Hanggat hindi mo iniiwan ang sarili mo, laging may pagkakataon ng buhay para magsimula ulit. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-iwan ng komento at i-share ang nararamdaman mo. At kung gusto mong patuloy na makinig sa mga totoong kwento ng buhay, mga kwento tungkol sa pamilya, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagbangon pagkatapos ng pagkakamali, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Ang suporta mo ang magiging motibasyon para patuloy na maikwento ang mga kwentong tulad nito para malaman ng mga naliligaw na hindi sila nag-iisa.